Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today ay isi-share ko naman sa inyo yung about sa panel gauge ng ating NMAX B3. Let's go. So yun guys, ito yung ating NMAX B3. Ayan, si Banhad. Medyo madumi pa siya. Hindi pa natin nawawashing. This time ay titignan natin yung panel gauge ng motor na to. Tanyo, nandito tayo ngayon sa empty na paradahan malapit sa sementeryo. So itong panel gauge niya guys, pasensya na kayo, hindi pa tayo nakapag-washing. Medyo madumi yung panel gauge natin. Ito hindi ko pa tinanggal yung kanyang balot. Ayan, ayaw ko pang tanggalin para hindi siya magasgas. Bibili muna ako ng parang tempered glass nito, which is clear din ang kukunin natin. Patayin muna natin. Kung i-on nyo yung panel gauge, ayan, makita nyo na may animation siya. Yun yung kanyang animation. Pero minsan hindi siya naga-animation pag binubuksan mo. I think pag unang bukas mo sa kanya, parang matagal na siyang hindi nabuksan ulit, yun magpo full animation siya. So ito yung kanyang panel gauge guys. Ito naman yung kanyang button, iisa. So meron siyang orasan, pero hindi ko pa alam kung paano palitan. Tapos dito sa gilid is meron siyang fuel indicator. Ayan, which is ano yan, parang pito. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May maliit dun sa itaas. Ayan, pag na full shot. Tingnan natin ulit. Ayan, 6 pala. Meron siyang 6 na bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Pag full tank yan, medyo matagal siya mabawasan. Pero pag natanggal na yung pinakamalaki dito na bar, doon na simula na siyang magpaunti-unti. So ito naman yung ating speedometer, kilometer per hour yan. Tapos ito yung ating fuel economy. Dito sa ating fuel economy, dito natin makikita kung nagwawalwal na tayo o tipid pa rin yung pagpapatakbo natin. So kung paano natin malaman kung paano gamitin ito, ano lang, maliit yung bar, may bar din kasi ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 din yung bar niya. Pag isa yung bar, ibig sabihin nagwawalwal ka na. Pag isa lang yung bar. Ngayon pag mataas yung bar niya, lagpas dito, and nakatapat sa fuel eco, yan ibig sabihin matipid lang yung throttle habit mo. Kumbaga parang nagsiserve din siya na makikita mo kung lumalagpas ka sa mataas na RPM yung pagpapatakbo mo. So kung gusto mong ma-maintain na matipid yung gas consumption mo, ay wag kang magmalagi dito sa isa. So kung steady lang siya na nandito sa gitna o kaya dito yung throttle mo habang nagdadrive ka, mas makakatipid ka ng gasolina. So yun yung purpose niyan. So dito naman makita natin yung odo. Ito yung odo natin, 3,938 km na tayo. Tapos pag pinindot natin ito, dito natin makikita yung iba't ibang ano pa. Hindi natin. Yan, trip 1. Dito sa trip 1, makikita mo rin dyan yung average fuel economy mo, kung gaano ka katipid magpatakbo. Yan, sa riding habit ko na kaka 35.1 km per liter ako, which is kumbaga malakas yung kanyang consumption. Kasi nga may paahon dito sa amin, puro stop and go. Tapos yan, trip 1, pwede nating i-reset yan. Ilolong press lang natin itong menu. Ayan, long press lang natin. Yan, babalik na siya sa 0. And then pag nag-travel kayo ulit, makikita mo ulit dyan yung average fuel consumption mo kung ilan. Then pinutin natin isa at makikita natin yung trip 2. Ayan, yung trip 2 ganun din, the same din. Pwede rin natin i-reset yan by long press. Yan. Tapos yan, battery 12.5, dapat hindi bababa yan ng 12.3 ganyan or 12.4 kasi mahirap mo na paandarin yung motor mo. Kaya lagi mo dapat chine-check yung battery. And then next, TCS. Ayan, traction control, naka on lagi ito. Pero kung gusto nyong patayin, long press nyo lang, mag-off na siya. Pag naka-off yan, naka-ilaw yung TCS dito. Pag naka-off yung ilaw nito, ibig sabihin naka-on ang TCS. So yung TCS natin, pag pinatay natin tong motor, ayan, pag namatay na, tapos i-on natin ulit,
Yan, matik na yung TCS is naka-on ulit. Every time na magpapatakbo tayo, naka-on lagi yan TCS. So kung preferred nyo na walang TCS, is pwede nyo siyang i-off. Pero para sa akin, ay as safety feature na rin ng motor na to para sa safety ng driver, so naka-on yan lagi. Then oil, yan. So nagpa-change oil ako nung nakaraan. So meron na tayo ulit 913 kilometer. So ang ano niyan, pag i-reset mo yan is ilong press mo din. Tapos pag nilong press mo yan, magbi-blink yan, tapos ilong press mo ulit, magzi-zero na ulit pag nag-change oil ka. So hindi natin i-reset kasi yan ay palatandaan. So yan yung oil niya, which is very useful yan para matrack mo kung need mo na mag-change oil. Next is yung ating B-belt. Yan. Which is the same din to sa tinakbo natin kung bago pa yung motor mo, hindi ka pa nagpapalit. Pero kung nagpalit ka na ng belt na motor mo, doon pwede mo nang i-reset ito. So yung belt natin is naka 3,938 km na tayo. Same sa Odo natin. Hindi pa rin tayo nagpapalit. Hindi ko alam kung ilang kilometer bago magpalit ng belt. And then next natin, ayan, balik na tayo sa Odo. So yun yung kanyang panel gauge, guys, no. Very simple yet very useful. Nandun na lahat ng kailangan mo dito sa motor na to. So ayan. So meron din siya ditong napakalaking turn signal. So yung turn signal niya, guys, is wala siyang tunog pag nag-turn signal ka. Ayan. Dito. Turn signal natin. Ayan, wala siyang tunog. Pero ayos lang kasi napakalaki niyan, saka napakalakas ng ilaw. Siguradong mapapansin mo pag nakabukas. Tapos ito rin yung kanyang hazard switch. Ayan. Napakaganda nitong panel gauge nito compared mo doon sa version 2. Malaking upgrade na to. At saka medyo lapat talaga siya, nakalagay siya sa harap mo. Hindi siya yung nakahiga na digital speedometer. Talagang naka-forward siya. Tsaka hindi siya masyado ring masakit sa mata, yung liwanag niya. Meron din akong napanood na video na napapalitan ng brightness to. Sa susunod is ipapakita ko sa inyo yung ibang ano nito, kung paano siya palitan na palakasin yung brightness. Pwede ring tanggalin yung tunog nito, itong ganito. Halimbawa, nakapatay siya. May napanood ako eh. Ayan, ganyan. At yung kanyang answer back, tutunog. Pwede mong tanggalin yon na iilaw lang siya na walang tunog. Pero hindi ko pa alam kung paano. Tapos change ng brightness. Pero sa akin itong standard na brightness niya is good naman. Kahit in mid daylight is maliwanag na maliwanag siya. Yun, napakaganda lang yung itong pinaka cockpit niya. Itong NMAX B3 natin. Ayun, guys, at I hope na meron tayong natutunan dito sa ating vlog ngayong araw. So share ko lang sa mga gustong bumili ng NMAX B3 o kaya naman ay meron na silang NMAX B3 at hindi pa familiar sa panel gauge. So yan, guys, thank you for watching and catch you guys on the next video. Ride safe and God bless.